Kayo po may mahilig sa showbiz. Sino po paborito niyong love team? Giant Pip, oh. Nakakalata ang ito. Sino pong yung recent, yung bago lang, sino po? Katniel. Wow, Katniel. Tama-tama. Alam niyo po, ito po yung katang isip lang, gagawin ko lang pong illustration. Kasi po, nung daw mag-break si Katniel, may nakakita isang marites nakakuha ng sulat. At ito po yung sulat ni Daniel kay Kat. Basahin ko po sa inyo. Mahal kong Catherine. Ayun po baka po ako'y maikot sa sabihin, ako'y gumagawa ng chismis sa mga kwan. Yan po ay, uunahin mo na po, katang isip lang po yan. Sige, basahin ko po. Walang katapat na kalungkutan ang aking nadama. Mula nang tayo'y paghiwalay ng landas. Inaamin ko. Nag-asala ako. Lubos akong nagsisisi sa aking nagawang pagtataksil sa iyo. Sana'y mapatawad mo pa ako at mabigyan ng isa pang pagkakataon. Pangako, magiging tapat na ako sa iyo. Saksi ko ang langit sa aking pangako. Walang ibang makakapuno sa puwang na iniwan mo sa aking puso. Tanging ikaw lang. Nasulatan ka na ba ni Pastor John ng ganito, Pastor Ali? Pastor Boy, hindi naman siguro ganyan ako humihingi ng tawad na. Hindi naman ganyan. Pero nagpapahayag ng pag-ibig. Tuloy po natin. Sana'y lagi mong tandaan, mahal na mahal pa rin kita. At batid kong mahal mo pa rin ako. Hihintayan kita sa ating dating tagpuan sa may dalampasigan. Alas 5 ng hapon at ligaya ng dati, sabay tayo mangangarap. Maghihintay ako, umaasa. Ganun. Ano po sa palagay niyong istorya nangyari dito? Nakipagkita po ba si Catherine kay Daniel? Kasi may karugtog po yan eh. Ano po sa hula niyo? Ano po sa palagay niyo? Naniwala kaya si Catherine? Ano po sa palagay niyo? Wala namang masamang pinaunlakan po ba ni Catherine yung kanyang sulat? Kasi po ito yung karugtong. May mahagong sulat. P.S. Sabi po ni Daniel, napanood kita sa isang game show sa TV kahapon at napanood mo pala ang jackpot na 1 million. Congrats ha! Nakuha mo na ba ang premyo mo? Dala ka ng pera ha? Pahiramin mo muna sana ako ng pambayad sa real ko. Naputulan na kami ng kuryente kahapon. Wow! Dito. Ano pong istorya? Nang inyo pong nabasa yung unang ikalawang bahagi ng sulat, okay na sana, ano po? Ang ganda sana ng kwento. Kaya lang, yung pangatlo, bahagi ng kwento, meron palang twist. Kaya pala nakikipagbalikan ay may kailangan. May kailangan. At muli po, aking pong sasabihin sa inyo na ito pong kwentong ito ay katang-isip lamang. Because gagamitin ko lang po itong illustration para po sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga nito. At samahan niyo po ako sa salita ng Diyos. Ito po yung isang simpleng mensahe na palagi po natin nadidinig. At sigurado po akong memorize niyo po ito. Sabay-sabay po natin basahin sa pagbilang ng 3, sabay ang pagbigkas. 1, 2, 3. Sapagkat kayo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibigay niya ang kanyang kaisang anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang Praise God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. So, po tayong manalangin. Ama namin Diyos sa banal, hindi po mahirap
unawain ang iyong salita. Simple po at payak ang iyong mensahe para sa bawat isa. Mensahe ng pag-ibig. At ang aming dalangin sa umagang ito, Lord, maging malinaw sa amin ang mensahe mo. Tulungan mo po kami maunawaan ito at maisabuhay para sa higit na ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Pasihan niyo po ang iyong lingkod, maging ang bawat isa sa lugar na ito, at naway tumimo sa aming mga puso ang iyong mensahe. Salamat po aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po, A Love Story Written by God. Pero bago po ako magpatuloy sa mensahe, ay tayo ay magkakaroon muna ng parang basic lessons para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, paano po ba ini-interpret ang salita ng Diyos? Kasi po marami po sa atin, pagka po nakakapanood tayo sa Facebook, sa Reels, na mga nagpe-present ng Word of God, pinapahayag nila kung ano yung kanilang explanation. Pero napakahalaga po, bilang isang tagasunod ni Kristo, na tayo po ay nag-aaral ng sarili natin at inuunawa po natin ang salita ng Diyos sa tamang kaparaanan. At ngayon po, meron po akong mga bagay na i-share sa inyo para po maging madali sa atin, no? Kung baga po hindi tayo malinlang. Ang unang-una po ay meron po tinatawag na konteksto or context. Surrounding circumstances. Ang mga pangyayari o sitwasyon sa paligid na bumubuo sa kwento, pahayag, ideya, at kung saan ito ay lubos na mauunawaan o masulit. So, konteksto. Binasa po natin yung sulat ni Daniel kay Catherine kanina. Pag sinabi pong konteksto, yung kabuuan, yung surrounding circumstances, nung nabasa niyo po yung first two parts, ano pong naisip niyo? Wow! Si Daniel humihingi ng tawad. Mahal pa pala niya si Catherine. So kung yun lang po ang pagbabasihan natin, ang ganda sana ng istorya. Pero kung titignan natin ang kabuuan, ang konteksto, nababasa natin yung huli, na iba ang kwento. Hindi po ba? Kaya ganoon din po sa pag-aaral ng Biblia. Pag tayong pinagbasa ng Bible, huwag po tayong basihan sa isang verse lamang. Babasahin po natin ang kabuuan ng chapter para po maging malinaw sa atin ang kwento o yung konteksto. Pangalawa po is yung tinatawag na syntax, panaugnayan. Yung pong kaugnayan na buong pangungusap sa mga bahagi nito. Kasi kapag nagbabasa tayo, minsan hindi natin maintindihan kasi po, yan pong mga salita, yan po ay magkakarugtong. So, kung baga po, kung atin pong, if we will dig deeper, or atin pong hahalukayin sa mas malalim na kaparaanan, at uunawain yung mga salita, meron pong mas malalim na kahulugan. Kaya po pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi po pwede isang basa lang. Paulit-ulit natin babasahin hanggang sa i-reveal sa atin ang banal na spirito, ano ba ang kahulugan? At pangatlo po yung tinatawag na semantics, o yung po, pag-aaral ng mga kahulugan ng salita at ugnayan ng salita sa isang particular na lingwahe o wika. Kasi po, ang salita po ng Diyos, yan po isinulat sa magkakaibang salita o lingwahe. Ang Old Testament po ay isinulat sa pamamagitan ng salitang Hebreo. Yung po yung language ng mga Israelita. At yun naman po New Testament ay isinulat sa salitang Griego o Greek. Na siya pong prevailing language o yung lengguwahe na ginagamit ng mga panahon ng New Testament. Kaya lang po, siyempre po, hindi naman po natin maunawaan ang salitang Hebreo, hindi po natin maunawaan ang salitang Griego, kaya ang ginawa po ng mga Bible translators, iniisinalin po nila yan sa salitang English. At pag sabi po nila sa salitang English, hindi naman lahat tayo ay English speakers para bumaunawaan natin, isinalin po yan sa salitang Tagalog. Kaya lang po, sa pag-translate po, sa pagsasalin po sa wika, meron po mga salita na walang equivalent o kasing halaga o kapareho sa salita natin o sa salitang English. Example po, sabihin mo, mahal kita. Sabihin mo, I love you. Tagalogin mo. Pero pwede mo sabihin, iniibig kita. Pwede mo sabihin, mahalaga ka sa akin. Pero isa lang ang kahulugan. So, yun po yun. Yun po sinatawag na semantics. Kaya po mahalaga na, kaya po may mga pastor, pagka po nagpapahayag ng salita ng Diyos, sinasabi, sa original na salita ng Griego, ito yan. Ito ang mas malalim na kahulugan. Mamaya po mauunawaan yung aking ibig sabihin.
Yan po yung basic principle sa Bible interpretation. Bakit ko po pinapahayag sa inyo ito? Para po pag kayo nagbasa, unang-una po, titignan niyo yung konteksto. Paano po ba? Anong ibig sabihin? Ano ang kabuuan ng kwento? Ngayon, ganun po ito ang tinatawag na descriptive passages. Ano po yung descriptive? Kasi sabi mo, ang salita ng Diyos, lahat na nakasunod sa Bible, salita ng Diyos yan. Pero lahat ba kailangan mong gawin? Kailangan ba lahat mong sundin? Kasi po, meron po tinatawag na descriptive passages. From the word describe. Kumbaga po, it is something to describe, something that happened. Naglalarawan lamang ng isang bagay na nangyari. Halimbawa po, inilarawan po sa Bible na si Solomon ay mayroong 700 wives and 300 concubines. Descriptive. Kung yan ay nakita nyo na sa Bible, gagayahin nyo ba? Descriptive lang po yun. Kumbaga po, pinapakita lang po. Tulad po noong isang halimbawa, sa Bible po makita niyo po na sa Old Testament, maraming patayan na naganap. Dapat natin gayahin? Hindi po, dahil descriptive lang po. Dini-describe. Ngayon meron lang po tinatawag na prescriptive. Yung po from the word prescribe. It is specifically teaching something that should happen. Ito ay particular na nagtuturo na may dapat mangyari o dapat gawin. Pag sinabi pong prescribe, para po halimbawa may sakit kayo, pumunta kayo sa doktor, binigyan kayo ng prescription, ito, iinumin mo 3 times a day. Ano gagawin nyo? Susundin ng doktor kasi piniprescribe. So, pagdating po sa Bible, there are certain passages in the Bible which are prescribed. 10 Commandments, prescribed. Deuteronomy, yung sinasabi, obedience, for blessings for obedience, curses for disobedience. Those are prescriptive. At meron, kaya nga po, minsan may mga taong pilosopo. Si Jesus nga, ginawang alak ang tubig eh. Di dapat okay na mag-inuman. Ginagamit po yun ng mga pilosopo. Yun po ay prescriptive. Descriptive. Dinescribe naman Panginoon. So kaya po pag nagbabasa tayo ng Bible, uunawain po natin yung ibang passage ay descriptive, dinidescribe lang para kumaunawaan natin o piniprescribe o iniuutos na dapat gawin. Yan po yung kabraanan ng pag-aaral. Bakit yun po sinasabi? Kasi po pagka kayo nakikinig ng preacher, minsan meron po mga pinipreach na dapat ay descriptive lamang, dinidescribe lang, iniuutos. Tulad si sabi ko ay okay na pala mag-victim. Bakit? Si Judas nag-victim. Judas man himself. Ano po yun? Prescriptive o descriptive? Descriptive. Yan. Nasusunod yun na po. Kaya meron din naman po tinatawag na expository sermon. Yung po ay ini-explain verse by verse, passage by passage, word per word. Hinihimay po. Yung po yung tinatawag na expository. So ngayon po, base po ito sa aming introduction, aaralin po natin yung John 3:16 in an expository way. Hihimay-himayin po natin. Kasi po, bakit po ba meron John 3:16? Ano nga po bang ibig sabihin ito? Ano nga po ba ang kahulugan nito at kailangan po itong maunawaan natin? Kasi po, napakahalaga po na maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Ito po ay dynamic. Na timeless po ang prinsipyo, bagamat simulat po matagal ng panahon, meron po mga passages na applicable pa rin hanggang sa panahon natin ngayon at kailangan po natin sundan. Because these are prescribed. So yan po. Kaya po ang title po ng aking mensahe na ipapahayag sa inyo is A Love Story Written by God. Siguro po si Pastora Kim at si Pastor Lloyd may love story. Sino nagsulat? Si Pastora Lloyd at si Pastor Kim may love story. Si Kuya ko at kaya si ate may love story. Pero meron kung napakagandang love story na ang Panginoon ang nagsulat. At yan po ang ating tatalakayin sa ilalim. Binasa po natin kanina yung John 3:16. Pag tayo pinagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, tayo po natin pinapahayag, sinasabi yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yan po yan sa King James Version. Bago po ako mapatuloy, binagsabi sa akin, Pastor, ano po ba magandang version ng Bible? Kahit anong version, for as long as binabasa. King James, New King James, New International English Standard, ang importante binabasa mo. Huwag yung NRV. Alam niyo ba yung NRV?
Never read version. Kasi marami po sa atin may Bible, NRT version. Never read. Alikabok. Inaalikabok na, ipinatong sa mesa, pag tinanggal mo yung Bible, nakabaat na doon yung alikabok. So yan po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. A very basic verse. Nung po ako'y, bago pa po ako makakilala sa Panginoon sa mas malalim na kaparaanan, memorize ko na po yan, elementary pa po ako, nakalagay po yun sa kalendaryo. Minimemorize ko yan. Pag may nag-share sa akin ng tungkol kilat, alam ko na yan. Alam ko na yan. Memorize ko pa nga yan. Bata pa ako, memorize ko na yan. Pero ang tanong, naunawaan ba natin? At ngayon po ating uunawain. Context. Bakit po sinabi ng Panginoon yan? Ang kwento po kasi dyan, meron po isang lalaki, si Nicodemus, nagngangalang Nicodemus, pariseyo po siya. Alam po yung mga pariseyo, sila po ay pinagkatiwalaan tungkol sa batas ni Moises. Alam po nila, kabisado po nila ang batas ni Moises at sila po ay parang napakahigpit. They are serious about the law and they want everyone to know the law and practice the law. Kung baka po talagang dapat sinusunod yun. Pinupunan nila ang mga hindi sinusunod sa law. At si Nicodemus po ay ruler ng Jewish ruling council. Kung ihahalin tulad po natin sa panahon natin ngayon, para po siyang senador. Mataas po ang katungkulan niya. Siya po ay may power to give his opinion, to suggest laws, at siya po ay may kapangyarihan na magpataw din ng mga parusa. At isang gabi po, pumunta siya kay Jesus. Bakit gabi? Kasi po ayaw niya may makakakita sa kanyang ibang mga pariseyo. Kasi nga po, tinutuligsa po ng mga pariseyo at inuusik po ng mga pariseyo si Jesus Christ dahil po kanyang mga pagpapahayag ay nakakasahin po sa pride ng mga pariseyo. At si Nicodemus po, bilang isang pariseyo, na nauunawaan niya ang kapangyarihan ng Diyos, sumapit siya kay Jesus. Kasi kilala niya po si Jesus at tinatanong niya, kung ikaw hindi galing sa Diyos, paano ka ba makapag-perform ng miracles? Paano mo maipahayag na may kapangyarihan ng salita ng Diyos? Kasi po si Jesus Christ, pagka po araw ng pagsamba, siya po pumunta sa sinagoga at binabasa niya po ang kasulatan. At ginawa po yung Panginoon sa Kristo, ipaniliwanag niya po kay Nicodemus, paano ba naliligtas? Sabi po ng Panginoon, unless a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. So, parang lalo na dito si Nicodemus, paano ba born again? At sinamarize po ng Panginoon sa Kristo ang relationship po ng Panginoon, ng Diyos, sa katauhan. At doon po niya sinabi yung, sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay. Siguro po ng panahon na yun, si Nicodemus mismo, medyo na nagugulungan. Ano ba ibig sabihin? Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya binigay niya ang kaisa-isang anak. At yan po ang ating diliwananin niya yung umalang ito. John 3:16 started with two words, for God. John 3:16 begins as the Bible begins with the existence of God. For God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa simula po ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Kailan po nagsimula ang time? When did time began? In the beginning. Doon po nagsimula ang time. Because ang Diyos has no beginning and has no end. Even before time started, God is already there. So, God has no beginning and has no end. He is self-existing. For God. Ngayon ang tanong ko po, how well do you know God? Ano po yung mga attributes ng God? Kasi sinasabi po dito, yung God na nagmahal is someone who is a supreme creator of the universe, all-powerful and almighty, self-existing and eternal, walang simula, walang katapusan. Ang tawag po sa kanya is Yahweh, which is yung pong, kung wala pong bawal yan, YWYH sa original po na salita ng Hebreo. Kasi po nang itanong ni Moses kay Jesus, kay God, sa Father, sino ipapakilala ko? Sino sasabihin ko nagsugo sa akin? Sabihin mo, I am. Ako ay si ako nga.
Pero dahil po ang mga Hebreyo, ayaw po nilang banggitin, maging yung salita, yung pangalan ng Diyos. Gumawa po sila ng word equivalent to Yahweh, which is Adonai. Kaya po, yung Adonai, word na Adonai po, ang ibig sabihin po yan, ang i-translate po sa English is Lord. Kaya po pag nakakakita po kayo sa Bible na Panginoon o Lord na capital letter, ibig sabihin po niya sa original Hebrew is Adonai. Pero sa totoo po, Yahweh po yan. Pero ayaw nila sabihin yung salitang Yahweh. Yung pangalan ng Ama. He is all-knowing. Alam po niya ang lahat. Bago pa po kayong ipanganak. At kung hanggang kailan tayo mabubuhay, alam po ng Diyos yan. Omniscient, all-seeing, nothing is hidden. Wala po maitatago sa Panginoon. Even the deepest hearts, the deepest thoughts that we have, alam po ng Diyos yan. Wala po maitatago. Kaya po yung mga nagtatago, mayroon po mga kilala nagtatago sa kwarto para manigarilip, gumawa ng kabalbalan. Akala niya hindi siya nakikita ng Diyos. Ito siya ng Diyos. He is constant, never changing. Immutable, hindi mo nagbabago ang Diyos. God is the same. This is the same yesterday, today, and forever. Yan po yung sinasabing for God. Yung God na nagmahal sa atin. He is holy. Yung standard of holiness niya is truth, goodness, and righteousness. And He is sovereign. Ibig sabihin po, He does as He pleases. Wala po siyang ginagawang mali. Lahat ng ginagawa niya ay tama at ginagawa niya ayon sa kanyang kagustuhan ng Panginoon. Yan po yung God na nagmahal sa atin. Kaya kapag narinig niyo po yung word na God, dapat kilala niya kung sino siya eh. Kasi po, kailangan na sa ating pong pamumuhay, pag sinabi mo God, you are referring to the healer, to the provider, to the loving God, to the merciful God. Kaya po naalala ko na nag-aaral po kami sa klase sa church. Binigyan po kami ng 3 pages. Ang sabi po sa amin, lahat ng maiisip mong salita pagka sinabi ang God, punuin mo yung 3 pages. Noong una po, akala ko hindi ko kaya punuin. Naka 3 pages na po ako. Faithful, everlasting, Father, loving. Lahat po ng description ng God na isulat ko sa 3 pages kulang na. Kasi po, kung iisipin natin ang katangian ng Diyos at kung anong ginagawa niya sa atin, siya yun. Kaya napakahalaga po nakilala natin ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Kasi kung may isusulat mo sa papel, ay 3 letters lang o 3 words lang about your knowledge of God, hindi pa ganun kalalim ang pagkakilala mo sa Diyos. Kaya po, bakit ko sinasabi ito? Kasi yung Diyos na nagmahal sa atin, walang katulad, walang kapantay, nag-iisa. The Bible says that our holy God, the supreme God, the supreme creator, all-powerful, self-existing, all-knowing, never-changing, sovereign God, so loved the world. Imagine niyo po yun, nagmahal siya. Paano po kayo magmahal? Nagmahal na po ba kayo? Alam po, nagmamahal ang kamatis, nagmamahal ang itlog, nagmamahal ang gulay. Pero kayo po, nagmahal na po ba kayo? Paano kayo magmahal? Naalala ko po yung meron po ako kinasal, ang kanta niya, gaano kita kamahal? Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailan. Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay. Nais niyo sana, patunay. Hindi ko na po tatapusin. Baka humarap sa alaw sa ko. Pero gaano ka magmahal? Sabi po, for God so long. Bakit po meron pang so long? Ibig sabihin, ganun katindi po yung pagmamahal niya sa atin. Ngayon po, para mas malinaw, ano nga po ba ang pag-ibig? What is love? Naalala ko nung high school ako, meron po Islam book. Inapunta niya po ba yung mga Islam book? Define love. Who is your love? Who is your trust? Meron pang isulat doon. Love is like a mystery. Love is like a rosary full of mystery. Yung mga ganun pa, definition. Pero ano nga po ba ang pag-ibig? Sabi ko, love is a strong feeling of affection. Masidhing pag-ibig o pagsinta. Nailag na po ba kaya? Yung mga bata mo po. Yung mga thunders, tanong ito, nailag na po ba kayo? Parang hindi A strongly attached or attracted toward another. Toward you. Isang masidhing damdamin ng pagmamahal. Para kanino? Kasi pag sinabi ng pagmamahal, pwedeng mahal mo yung aso mo, mahal mo yung nanay mo, mahal mo yung tatay mo, mahal mo yung kapatid mo, mahal mo yung kaibigan mo. Anong klaseng pagmamahal?
Because alam niyo po, tulad nga po sinabi ko kanina, pag sinabi po semantics, yung description ng word. Kasi po, dahil nga po ang Bible po ay sinulat sa New Testament sa salitang Griego, yung pong love, translate sa English, love lang. Pero sa Greek po, Griego po pala, iba't ibang klaseng love yan. Meron pong tinatawag na eros, yung pong romantic kind of love. Meron pong philia, yung pag-ibig mo sa kapatid, storge, pag-ibig mo sa magulang, ludus, pragma, mania, and agape. Yung po pala, specific, ibang klase, iba't ibang uri po pala ang love. Pero yung pong love na sinabi doon po sa John 3:16 is the agape kind of love. Ito po yung type of love that involves faithfulness, commitment, an act of the will, gawa ng kalooban, a kind of love that is selfless. Kaya po sinabi, for God so loved, for God so agape. Hindi po eros, kasi yung pong eros, yung pang naakala ko, ang ganda mo, gusto kita. Yung romantic kind of love, yung po yung nakikita natin sa mga pelikula, na nagkakagustuhan lamang dahil na-attract physically. Pero sa Diyos po, is the agape kind of love, the love that is selfless. Kaya po pag sinabi sa Bible ng love, sa English, tignan niyo po yung pagkakagamit. Para po doon sa Old Testament, David loved Jonathan. Sa mga ginagamit po yan na passage sa mga LGBTQ, pwede pala yun, lalaki sa lalaki, nagmamahalan. Pero yung love na yun is love para sa isang kaibigan. Pero doon po sa original word, kung titignan po natin ang deeper meaning, at i-translate sa English, love pa rin. Kaya po mahalaga na inaaral po natin ang tunay na meaning. Pero doon po sa John 3:16, yung love na sinasabi is the agape kind of love. Ano pong ibig sabihin niya? How is love described in the Bible? Tagalogin ko na lang po, paano inigawawan ang pag-ibig sa Biblia? Ang pag-ibig ay matiyaga. At magandang loob. Hindi maingipin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtingin na sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan, ang pag-ibig ay matiising, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. Umiibig po ba kayo? Umibig na po ba kayo? Kasi kung sinabi ng oo, ang ating magiging bataya ng tunay na pag-ibig ay po, inilangan mo sa Biblia sa 4 ng Korinto. Meron po ba sa ating makakasunod ng ganyan? Pagka inis sa asawa mo, ay bahala ko sa buhay. Di po ba? Kung ang patantayan po ng pag-ibig ay yan, hindi po natin kaya. Pero ang Diyos, si Jesus, yan po ang kanyang pamantayan. Yan ang pag-ibig na iniumpon niya sa atin na siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po pag sinabi, may nagsabi sa iyo ng I love you, talaga? Ikaw ba ay matyaga? Ikaw ba ay magandang loob? Ikaw ba ay hindi maingitin? Ikaw ba ay hindi mayabang? Hindi mapagmataas? Ikaw ba ay hindi magaspang ang pag-uugali sa akin? Ikaw ba ay hindi makasarili? Ikaw ba ay hindi magagalitin? Ano kung doon naman ang dami mabagsak sa magagalitin? Ikaw ba ay hindi mapagtalina sa kapwa? Kaya po kung tutuusin, kung tayo lang po at ang ating pagbabatayan, yung definition ng pag-ibig sa Biblia, walang makakaabot sa atin. Pero kung ang pagbabatayan natin ay pag-ibig ng Diyos para sa atin, iyan po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya po kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. Imagine niyo po nang mahalin tayo ng Diyos, pakasalanan pa tayo. Sinasabi ng Biblia na ang ating banal na Diyos, ang kataas-taasang lumikha, makapangyarihan sa lahat, umiiral sa sarili, alam ang lahat, hindi nagbabago, ay umibig, nagmahal. Kanino? Yung po kanyang pagmahal, incomparable degree of love, malalim na pag-ibig na walang kawangis. Hindi natin kayang tumbasan ang pag-ibig ng Diyos. Sa kapwa natin, pwede tayong umibig, pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi po natin kaya. Sino po may anak? Nasa kami. Halimbawa po, yung anak nyo, natuklasan na ang kanyang dugo ay makakapagpagaling sa lahat ng may COVID. Na pag in-injection na ng kaunting bahagi ng dugo,
ng anak nyo. Ang lahat ng may COVID, automatic gagaling at hindi na magkakasakit. Pero, ang kapalit, yung buhay ng anak nyo. Papayag kayo? Hindi. Yung lamok nga, pagka kinagat ang anak mo, bihira ka, ha? Yung anak mo, ikaw ano nung ginagawa ko dyan para lang, tas kakagating mo lang, sisip-sipin mo ang dugo. Di po ba? Huwag mong sasalamin ang anak mo. Makakatigim ka sa akin. Di po ba? Ganun tayo. Ganun kalaki ang pagmahal natin sa atin. Pero ang ating pong ama sa langit, hindi nagdalawang isip. Dahil ang tamang kaparaanan upang maibalik ang relasyon natin sa ama sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, ng kamatayan ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Ganun kalalim ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. For God so loved, kaya po, so loved, sobrang tindi po ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sabi po ng Panginoon dun po sa Jeremiah 31:3, napakita ako sa kanila mula sa malayo, simula kay inibig ko na sila, kaya pagmuli ako magiging tapat sa kanila. Yan po'y para sa bansang Israel, sa mga pinila at pinili ng Diyos, pero hindi applicable din para sa atin. Amen. Dahil mula pa po sa simula, bago po tayo ipanganak, minahal na tayo ng Panginoon. Isang example, ito po, na-share ko na dati. Sino po pinaka-mature dito? Huwag nang tumasa ka ngayon, harap na makita ko na naman. Pinakabata. Sinabi ko sa inyo dati, kayong lahat ay champion. Winner. Ito walang mali siya. Alam niyo po, bago pa po kayong mabuo sa sinapupunan ng inyong pinag. Alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos ang magiging pangalan mo at magiging buhay mo. Doon po sa 250 million na sinilya na lumabas sa iyong ama, na nag-unahan, sperm cell, para makarating sa egg cell ng inyong ina. Isa lang ang nakarating. 250 million po yung lumabas na sinilya. Ganun daw po karami kasi dami ng population ng Brazil. 250 million. Isang bansa na po. At nag-unahan yun para makarating sa similya ng inyong ina. At may nakarating na isa. Ikaw yun. At ikaw yung nabuo. Imaginin mo, sa simula pa lang, pinili ka na ng Diyos para mabuhay. At nandito ka ngayon. Ilang taong ka na. Kung ilang taong ka ngayon, biyaya ng Diyos. Bakit? Mahal ka ng Diyos at may magandang plano sa iyo. Amen. At nandito ka ngayon. Hindi po nagkataon, hindi po coincidence, mga kapatid, na kayo nakakadinig ng mensahe ng Diyos na ito. Dahil, mahal na mahal ka ng Panginoon. At may magandang plano sa iyo. For God so loved, sino po? God loves every individual human being in the entire world. For God so loved the world. Pag sinabi pong the world, ibig sabihin po the world, sangkatuhan, sanlibutan, mga tao sa sanlibutan, makasalanan man o banal o hindi, kasama ka doon. Not only a world of saints, but also a world of sinners. Because when God brought you from the miry pit, doon sa putikan, makasalanan ka. Kasama ako doon. Pero sa dinami-dami ng mga tao, una tayong hinango ng Diyos mula sa putikan upang tayo ay maranasan ang kanyang biyaya at pag-ibig. For God so loved the world. God loved the world, the sinner not the sin, the criminal not the crime, the rebel not the rebellion, the liar not the lie, the idolater not the idol, the immoral not the immorality. Pero kailangan pong mag-repent. Because for the unrepentant sinner, the criminal, the rebel, the liar, immoral, idolater, siya po yung itatapon sa impyerno. At doon po tayo iniligtas ng Panginoon sa apoy ng impyerno upang makapiling natin siya sa walang hanggan sa langit. Pero habang tayo nandito, binigyan po tayo ng pagkakataon na maipakita man lang ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng pag-ibig at kabutihan sa kapwa-tao. Pwede naman na kung kailan ka mamamatay, doon ka lang makakilala kita. Marami kong gano'n. Tulad ng magnanakaw, habang nakapako sa krus. Yung isang magnanakaw, kinutya pa si Kristo. Yung isang magnanakaw na ng palataya. Hindi na siya nakapag-serve. Yung pong magnanakaw na ng palataya, Kristo, hindi naman nabautismuhan. Hindi naman po nag-aral ng Bible study, hindi naman po nag-preach sa church, hindi naman po nag ng anumang relihiyon o anumang sekta.
hindi na po pumunta sa misyon, wala namang ginawa yun. Nanampalataya na. Pero ang kaibahan ninyo, mga kapatid, nakakilala kayo na mas maaga. May pagkakataon kayo, ipakita ang ating pagmamahal sa Panginoon. Saan maliit na kakayahan? Sa pamamagitan ng mga gawain dito sa Iglesia. Kaya kung ikaw ay nandito ngayon, at binigyan ka ng pribilehiyo ng mga kandidig na mensahe ng Panginoon at pagbahagi ng salita ng Diyos at tumulong sa kapwa, purihin ng Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon. For God so loved the world. The Bible says that God so loved that He had to express it. The expression of the Father's love for us is the death of His Son on the cross. For God so loved the world that He gave. Kasi kung pagkamahal mo isang tao, magbibigay ka. That's our way of expressing our love. Dahil yan po ang kaparaanan ng Panginoon. When He loved us, He gave everything that we need. Even in the beginning, when God created the heavens and the earth, before God created man, lahat po ng kakailanganan ng tao, from day 1 to day 5, ginawa muna ng Panginoon bago po ibinigay, bago po nilalang ang tao. Bakit? Because God is a God of provision. Lahat ng kakailanganin mo para makapamuhay ka at makapaglingkod ka sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo yan. Ihahanda niya sa iyo yan. Kaya kung anong pangangailangan ng church, kung tayo pinipipin na isang araw makalipat tayo sa labas, inilagay yung puso natin, yung desire natin na tayo po ay makapanambahan sa labas upang marami pa tayo magdita. Even the desire itself came from God. And if it came from God, God will also provide. God gives the vision. When God gives the vision, He also gives the provision. Amen. Kaya naniniwala po ako by the grace of God, isang araw, pag tayo pinanambahan doon sa labas, kung saan tayo ilalagay ng Panginoon, it will be a glorious day of thanksgiving. Excited po ba kayo? Yes. Amen. God gave. Because when you love, you have to give. And when you give, you have to sacrifice. Yun po yung element ng love doon sa giving. You can give without loving. Pwede ka magbigay ng walang pag-ibig, but you cannot love without giving. Amen. And when you give out of love, dahil doon ang element ng sacrifice. Because if there is no sacrifice, questionable yung sinasabi mong love. Because when God gave, He gave to the point of bleeding. Yes. Kaya nga po, medyo extreme eh. Sabi nga po, you do not really give until you bleed. Amen. Dahil ang Panginoon na magbigay siya, dumugo. Ito po with due respect, medyo, po ito, sa mga mature din naman kayo na. Sa Bible po, pag ang babae in-offer ang kanyang sarili sa lalaki, ka-first night, may dugo. Bakit? Nasira ang virginity. May blood stain sa bedsheet. Yun ang ipinapakita ng lalaki doon sa kanyang mga kamag-anak para sabihin ng aking napakasawa, virgin. Dahil may dugo. Merong sacrifice. Paano pagka wala na? Hindi na pala virgin. Alam niyo kung gagawin ng lalaki, susugatan niya ang kanyang sarili at lalagyan ng dugo yung bedsheet para ipakita may dugo. Kahit hindi na virgin yung babae. Parang sabihin na, mahal ko ito, to the point na kahit sarili kong dugo, ipapakita ko para mayroon akong pruweba. Alam niyo po tayo, kung titingnan po tayo, tinukot siya tayo ng diablo, nakaawil, makasalanan niya. Bakit ka mamamatay para sa mga yan? Pero binalutan tayo ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo na binalot sa ating anagli sa ating mga kasalanan. Kaya ang kaaway, ang diablo, pagka tayo pag tayo ay parang inaakusahan, sasabihin mo, nababalutan ako ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Dahil mahal niya ako, kahit ang kanyang dugo, ibinalot niya sa akin. And even that is the foreshadowing doon po sa the time of Passover. Na pagka may dugo ng tupa, ng kordero, yung pintuan, hindi po siya pwedeng salakayin ng angel of destruction. Nung kung bago sila umalis sa Egypto. Ganun din po tayo, we are covered by the blood of the Lamb because God loved us so much. To the point that even the enemy cannot tell us, you are a sinner. Yes, I am a sinner.
But God cleansed me. I repented of my sin, nagsisi ako sa kasalanan ko, at nababayutan ako ng dugo ni Kristo, kaya wala kang karapatang guluhin ako sa pangalan ni Jesus. And that is what we should practice. Minsan po may mga Kristiyano talunan. Bakit? Hindi niya alam ang kanyang identity bilang isang Kristiyano. Kaya po kailangan kong linawin at talagang halukayin na ipangilawanan ang meaning ng for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nag-iisang anak. He gave because He loved. And God, the Father, is called the Father because of His relationship to the Son, Jesus Christ. And to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to be called sons and daughters of God. Kasi naman yung katabi mong anak ng Diyos yan. Yan. And if the Father and the Son, Jesus Christ are one, this means that God Himself gave Himself to us. Imagine mo, tayo nagkasalan, gumawa pa ang Diyos na para tayo maligtas. Ganyan kalaki ang pagmamahal niya sa atin. And this is the word that defines relationship. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that we may have a relationship with the Father. Ang tindi, ano mo? Ikaw gusto mo magkaroon ng relasyon sa iba? Ibigaluhan kita. Halimbawa, yung teacher ng anak mo, gusto kong magkaroon ng magandang relationship sa teacher ng anak para mabigyan ng mataas na grade. Regaluhan ko. Naalala ko ako noon eh. Sabi ko, itong nanay ng kaklase ko, kayo matataas ang grade, kaya naging first honor, bigay ng regalo doon sa teacher para maganda ang relasyon. Ganun ang kaparaan ng tao, nagbibigay para magkaroon ng magandang relasyon. Pero ang Ama, anong binigay niya? Sarili niya, anak niya. Ganun po katindi ang pagmamahal sa atin ng Ama. He gave His only begotten Son. Pagka kayo mayroong mahal na gamit, halimbawa, meron kang ilong, meron kang kaibigan, mahal mo rin, biglang sinabi sa'yo, Ram, ang ganda ng ilong mo, pwede bang alcohol na lang? Kahit masakit sa loob mo, dahil kaibigan mo siya, paano siya, willing ka ibigay. Pero kung hindi mo na siya kilala, bakit ibibigay sa'yo, ano ka? Di po ba? Ganun ang Ama, hindi lang po bagay, binigay sa atin, anak niya. And the catch-all word is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ibig sabihin po ng whosoever, sino man, kasama po ba kayo doon? Yes. Sino man manampalataya. This means that it is available to all. As in anyone, but not to everyone. Anyone who will believe. Paano, para sa iyo sana, kaya hindi ka rin ng palataya, hindi mo matatanggap. Kaya po, whosoever, yung element of faith, believe it. In Greek, babalik na naman po tayo sa semantics, kasi po sa ano po yan, sa original Greek, pisteo, ibig sabihin po, from the word hand, yung word na pis, doon ang galing, to place confidence, hawakan mo, hindi mo nang ibitawan. Pag sinabi mong whosoever believe it, o pistis, whosoever pisteo, pag sinabing believe it, pag hinawakan mo, wala nang bitawan. Kasi mayroong ibang ano. Mayroong ibang nabibitawan. Naglagan. Ito, example, kapatid. Ating pastoral halika. Meron po akong illustration. Hawakan mo ko dito. Dito. Hawakan kita. Ito, kamay ng Diyos. Ito, kamay ni Ate Lynn, pastoral Lynn. Pwede ako humulagpos? Pwede siya humulagpos? Pwede siya pumitaw ko nga sa akin? Pero hawak ka pa rin ng Diyos. Amen. Kahit ka bumitaw. Dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka niya binitawan. Pero kapag sige, humawa ka, at binitawan kita, nasa ka na, wala ka na. Pero hindi gagawin ng Diyos. Bakit? Kahit ka bumitaw, kung nagmamahal ka sa Diyos at mahal ka ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi ka binitawan. God, for whosoever believe it. Kaya kailangan panghawakan natin ang pangalan ng Diyos. Shall not perish.
Yung pong element po kasi ng belief, kasama ang faith. Nananampalataya, ang pananampalataya ay pagigitiyak sa mga bagay na inaasahan at paninindigay sa mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala po ba kayong tayo magkikita sa langit? Amen. Parang di ba hindi sumagot? Parang hindi kumbisito. Sabi po pagigitiyak sa mga bagay na inaasahan at naninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala po ba kayong meron kayong utang? Amen? Nakita niyo na? Nakita niyo na po ba? Hindi. Pero alam mo, hindi mo makikita, pero alam mo, may utang ka. Kasi minsan may mga tao, see is to believe. Hindi ko ako naniniwala din. Kasi there are things that you can believe even without seeing. Sino po sa inyo na kuryente na? Na ground na? Ano pakiramdam? Abot sa kinikilin, parang buwan. Pero nakita niyo ba ang kuryente? Nakita niyo ang power? Hindi niyo nakita ang power, pero naramdaman niyo. Ang tanong, nakita niyo naman ang Diyos? Pero naramdaman niyo ang power ng Diyos sa buhay. Amen. Yun nga po yung pananampalataya, pagigitiyak sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi po natin pinaninindigan na dahil lang po parang may nagkwento sa atin, mayroong nag-share sa atin, pero kaya nga po may nagpapatuloy. Dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po kailangan din talaga sa atin, bilang mga mananampalataya, dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos, ibabahagi natin yun. I-share natin ang pag-ibig ng Diyos. Saan naman tayo gagawin? Naalala ko po yung kwento ng isang miyembro. Sabi niya, paano ko ipapahayag ang pag-ibig ng Diyos? Wala akong mga alaga na ginawa sa akin ng Diyos. Sabi ng isa, pabihira ka naman kapatid, araw-araw may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, pag-isip mo pa nga lang ginawa na ng Diyos, buhay ka pa Tapos may tumayo. Ako po magpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Anong patotoo mo? Ito pong payong na ito. Anong nangyari sa payo? Paano mo ipapatunayan ng may Diyos? Ito pong payong na ito ay nawala. Nanakaw sa akin, hindi ko alam kung saan napapunta. Kung naiwan ko sa jeep o kung saan. At sabi ko, Lord, kung totoo ka, ibalik mo sa akin yung payo. Ganun po ang kanyang ganun po ang kanyang challenge. Gusto ko malaman na talaga na totoo ka, Lord. Ibalik mo sa akin yung payo. Payo mo lang, Ang babaw, yung payo. Pero isang araw daw, siya'y namalengke at biglang umulan ng malakas. Pagkalakas-lakas na ulan. At na siya po ay lalabas sa palengke. Sabi niya, ako mababasa ako. Pagtingin niya sa isang tabi, nakita niya yung kanyang payong na nawawala. Alam niya, yun ang kanyang payong na nawawala kasi may pangalan niya. At alam niyo po, pagkuha niya sa payong, umiiyak siya. Lord, totoo ka nga. Kahit po sa payong, kaya ipakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Pero kapatid, hindi ng payong ang binigay sa inyo ng Diyos. Yung pananampalataya mo ng Diyos. At maraming ginagawa ang Diyos sa buhay mo na magpapatotoo at magsasabing buhay ang Diyos at mahal na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag mong pipigilan yan. Pag may ginawa ang Diyos sa buhay mo, ipapatotoo mo ka agad yan. I-share mo agad. Whosoever believe. To see is to believe. Is a wrong statement. Ang maniwala ay ang pagtanggap at pagyakap sa isang bagay na tunay at totoo kahit walang pruweba o ebidensyang nakikita. Kahit hindi niya nakita yung payong, dapat nananampalataya siya na si Lord gagawa ng paraan. Kahit pa siya mabasa. Sabi nga ng isang kapatiran ko, medyo extreme naman. Okay lang yung kapatid, kahit ka patay, kayang buhayin ni Lord. Sabi nga ng iba, yung mga naglalaro ng basketball, kahit last 3 seconds, nakakabat nananalo ang Hinebra. Ano ba yan? Walang imposible sa Diyos. Siya ang may hawak ng oras. Kahit tapos ang oras, kaya niya pabalikin niya. Sa Bible nga po, sa bukok sa bukok Elijah nga ba yun? Basta mayroong passage sa Bible na medyo nakalimutan ko. Pinabalik ng Diyos ang oras. Yes. Kaya po kaya pabalikin ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay natin. Kaya niyang i-reverse yan. Joshua. Sa bukok Joshua. Yes. Alam niyo pa nangyari sa akin, meron po ako one time po, nanalangin talaga ako na, Lord, sana po hindi nangyari ito. Ito pong nararanasan ko ito.
ito, sana hindi nangyari, Lord. Pabalikin, alam niyo po ang prayer ko, pabalikin niyo po ang oras. Alam niyo po, ito, by the grace of God, naniniwala ako, sinagot ng Panginoon. Kasi alam niyo po, nagising ako. Parang nanaginip lang ako. Hindi nangyari yun. Pero, ramdam ko, totoo yung nangyari. Pero nagising po ako. Isang panaginip ako. Kaya yung pong panalangin, Lord, sana isang panaginip lang ito, okay lang po yun. Kaya gawin ng Panginoon yun. At naniniwala po ako nangyari, Lord, sana hindi ito. Sana mo ibalik mo ang oras. Ibalik mo ang Diyos. Nangyari na panaginip lang. Pero deep in my heart, I believe it happened. Pero sinagot ng Diyos yung aking panalangin na. I-rewind mo ang mga pangyayari at ibalik mo ang takbo. Pwede po yun. Kung meron kang pananampalataya. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh dahil hindi pa siya itinuring ni Yahweh, hindi na isang taong matuloy. Ang pananampalataya mo ang magiging daan upang tayo maging matuloy. And the focus of faith is not ourselves, not our strength, but the person of the Lord Jesus Christ. That is the focus. Wala nang iba. Si Lord lang. Hindi yung kalakasan natin, not by might, not by power, but by His Spirit. Yung po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya kung ano man yung dinidesire mo sa puso mo, at nananampalataya ka, at dinulog mo sa Panginoon, whatsoever you ask the Father, believing you shall receive, it shall be given unto you. But you have to establish the right relationship with them. Kasi minsan nga po, maraming nakikiama, hindi naman anak. Sino ba ang tunay ng anak? Yung gumagawa ng kalooban ng Ama. At ano ang kalooban ng Ama? Ang maipahayag ang salita niya, ang pag-ibig niya, at walang mapahamak. Kaya bakit po tayo nag-evangelize? Bakit po tayo nag-share ng love ng Panginoon? Dahil yun po ang kalooban ng Ama. And salvation is only through one person, and that is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Nakakalungkot po, we are called as the only Christian nation in Asia. But most Catholics venerate Mary. Pag January, may Nazareno, may Santo Niño. Pag mahal na araw, may magpapapako ng krus sa sarili. Gustong i-duplicate ang ginawa ng Panginoon Kristo. Pero tapos na po lahat yan eh. Ang kailangan lang po natin ay manampalataya. Believe in Him who was crucified on the cross. Sapagkat isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. At yung sanlibutan na yun kasama ikaw at ako at lahat ng mga makasalanan na hindi should not perish. Perish. Gagamit na lang po tayo ng semantics. Perish from the Greek word apolyomi. Ibig sabihin po, to destroy, to die, to cancel. Pero yung pong die na yan, physical death, pero meron pong second death, which is everlasting damnation. Kumbaga, kung ang hindi mapapahamak ay mapapunta sa langit sa piling ng ating Panginoong Diyos, yung mga hindi maliligtas, everlasting hell. Hell is everlasting. Ang impyerno po ay hindi tirahan ng mga demonyo. Ang impyerno po, doon itatapon ng mga demonyo upang parusahan kasama ang hindi mananampalataya kay Kristo. Ang demonyo gustong mandamay. Kaya mo tayo binugulo. Sinisira ang ating pananampalataya. Sinisira ang ating pagtotoo dahil gusto niya pong mandamay. Kaya pag ang demonyo binugulo, kasi ang demonyo malak ako, anak ng Diyos. Ikaw susurugin sa apoy, ako sa langit pupunta. Kaya kung minsan, natakot tayo. Naalala ko po yung isang co-worker ko. Sabi niya, sa demonyo nga, hindi ako takot. Diyan pa, tao lang yan. Ito to. Kaya lang, kung matapang ka, sinabi mo sa demonyo, hindi ka takot. Bakit? Dahil alam mo, nasa iyo si Kristo. Dahil kung sasabi mo, sa demonyo hindi ako takot, pero wala kang Kristo. Matakot ka na nga. Dahil doon po sa Bible, may sinabi, may gumagamit ang pangalan ni Kristo. Peter, I know. Paul, I know. Jesus, I know. But you, I do not know. Nakikigamit ang pangalan, nakikigamit ang salita in Jesus' name. Wala naman pa sa relasyon with Kristo yun. Binubog siya ng demonyo. Kaya be careful.
If you are going to use the name of Jesus Christ, make sure that you have the right relationship with Jesus Christ. Otherwise, delikado ka kapatid, pero naniniwala kayo, lahat kayo anak ng Diyos. Sa mukha pa lang. Sa ngiti pa lang anak ng Diyos. Kaya sa ngiti pa lang, kailangan makita yan. Na pagka humalag pa sa tao, makita sa'yo na, wow, anak nga ng Diyos ito. Hindi pag nakita, nakita ng Diyos pala. There is an eternity heaven to gain and an eternal damnation hell to avoid. Are you going to perish? Hindi. Anak ka ng Diyos eh. The eternal destiny is for all who believe. The eternal destiny is the eternal presence in the glory of God. Ang everlasting life mo, hindi lang eternal existence. Ang everlasting life mo, ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, kapiling mo ang Diyos sa langit at nag-enjoy ka sa presensya ng Diyos. Meron pong pagkain doon, may glorified body, may kainan po doon. Meron pong joy. Meron pong emotions na makaramdaman ng ating karanawa. Then kung wala na tayong emotions, para ano pa? Nakaka sa buhay na walang hanggan, hindi po. Meron pong isang nagpakatoo. Maniwala kayo hindi. Isa po siyang piloto, bumagsak ang aeroplano niya, nabuhay po siya, pero dinala siya ng Panginoon sa langit. Pinakita ko anong meron doon. Ang sabi niya, ayaw ko na sanang bumalik. Ang sarap ng pakiramdam. Totoo, meron kong pakiramdam. May consciousness ka. At mararanasan mo ang kapayapaan at kagalakan na hindi mo mararanasan sa mundo. Kung dito sa mundo ito, nararanasan mo kaligayahan. No eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what the Lord has prepared for those who love Him. Kaya kung ano naiisip mo, sarap ng buhay, meron pa doon, higit pa doon. Pero kung anong naiisip mong hirap ng buhay, may mas matinding hirap ng buhay doon sa India. Ako nga po, napasok ng plancha, ang sakit eh. Pasok konti lang. Natusok ako ng kalayo, ang sakit. Eh, ano kayang sakit? At paso ang mararamdaman sa India, ayoko pong isipin. Doon iniisip ko, yung kasiyahan na nararamdaman ko ngayon, hindi pa kasiyahan nararamdaman ko pagkapili ko na ang ating Panginoon. Hallelujah. Everlasting man. A loving and gracious God. The one who was sinless but made the sinner so that the sinner would be made sinless. Isang walang kasalanan, ngunit ginawang makasalanan upang ang may kasalanan ay maging walang kasalanan. Kaya nga po doon sa misa, na inakapinan natin dati, Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, siya yun. Na minsan, dati kinakanta natin, hindi natin nauunawaan, pero ngayon nauunawaan natin. Dahil sa dugo ng Kordero, tayo makakaharap sa Ama ng walang kapintasan. Dahil lahat ng ating kasalanan, dinala ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ang tanong, kapatid. Sabi, ulit ko, sapagkat, yung verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sarili. Kapatid, ligtas ka daw. Sinuko mo na ba talaga ang buhay mo kay Kristo? Kasi kung hindi pa, pwede naman ulitin natin yan. I-dedicate natin ulit ang ating mga sarili kay Kristo. Ito po yung summary. God's grace, for God so loved the world. God's gift, He gave His only Son. God's gospel, whosoever believes shall not perish. Kaya po napakahalaga ng pagka tayo nag-share ng gospel dito, kahit sino makasalubong natin, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Ganun na kasimple. Mahal ka ng Diyos. God bless you. Pag sinabi bakit, i-explain mo kung bakit. Kasi makasalanan tayo, hindi natin kaya bayaran ang kasalanan natin. Pero ang gawa ng Diyos, gumawa ng paraan para mabayaran ang kasalanan natin. Kailangan natin ng palataya. Ano pa na ng palataya natin? Kasi Kristo yung namatay, si Kristo yung nabuhay, at siya ibabalik sa wakas ng panahon upang makapili natin sa buhay na natin. Ganun lang po kasi ang Ebanghelyo. Hindi mo kailangan mag-aral ng napakalalim. Pero, syempre, kung iniingali siya kayo mag-aral ng malalim. Pero kung wala ka pang alam tungkol sa salita niya, sabihin mo lang, mahal ka ng Diyos. Ibinahagi mo na kanyang pag-ibig. And God's glory, everlasting. Naunawaan ba natin kung gaano kalalim at kalawak ang pag-ibig mo? Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng kapag. Lahat tayo mahal ng Diyos. And this is your love story written by God. Written by God Himself in the palm of His hands.
isinulat niya sa kanyang sariling talan. Kayo po, kaya niyo bang isulat at kaya niyo po bang hiwaan ng I love you ang inyong palad at ipakita mo sa partner? I love you. Ano ka ba niyo? Sakit kaya mo. Pero si Lord, tako. Upang ipakita sa atin ay gaano kalaki ang pag-ibig niya. Para sa atin. Anong hinto mo? Hindi ko na po ihintay ko para kayo sasagot. Panalangin niyo lang na, Lord, tulungan mo akong makapamuhan ayon sa iyong kalooban. Dahil sa pag-ibig mo sa akin, hindi ko kayang bayaran. Pero sa aking munting kakayahan, sa pagpapatotoo ko tungkol sa iyong mabutihan at sa pagbabahagi ko ng iyong pag-ibig, tulungan mo ako. Itawin mo na ako ng paraan para ako'y makatulog ng tama sa iyo. Tayo din na natin. Panginoon namin Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Wala po kami maipagmalaki. Salamat dahil maging ang pananampalataya na mayroon kami, Panginoon, sa iyo lang mula. At sa aming pagkakaunawa sa iyong sa mga salita, sa Ebanghelyo, sa aming pong pagkapahali muli ng aming commitment sa iyo, i-honor mo po ang aming commitment. Ama namin Diyos, pwede niyo pong ulitin, maawa po kayo sa amin, kami makasalanan. Kami po'y nananampalataya na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at binuhos niya ang kanyang dugo para sa amin. Kami po'y naniniwala na siya'y inilibig at muling nabuhay mula sa kamatayan upang kami makasama mo sa iyong piling sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na aming inaangkin. Tulungan mo po kami makapamuhay ng may katuwiran at kabanalan. At nawa, Panginoon, matatan mo kami tapat na naglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po, Panginoon.